allow me ma'am to briefly baybayin lang itong involvement ni Hontiveros. May very brief, may video dyan ma'am. Si Yeah. Attorney Topacio. And then balikan ko lang ma'am siguro mga 3 minutes. Anong Yes. involvement niya? Kasi may tinumbok na magandang punto eh. The Senate should not consider this simply as a revelation only. Because this is a pattern, this is a propensity of behavior gamit ang modus operandi ng tanim witness at bili witness. Tingnan natin ma'am, very brief lang ito, less than 1 minute lang ito. But inadmit ito ni Attorney Topacio na sinabi niya ito at sinabi ko i-play namin ito. Go ahead ka Eric. Tingnan natin ma'am ang sinabi ni Attorney Topacio sa kanya. Risa, demanda mo ako ng libel ha, para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Sa gitna ng iskandalong kinasasangkutan ni Senadora Risa Hontiveros, kaugnay sa pagbawi ng salaysay ng isang testigo, ibinahagi ni Attorney Ferdy Topacio ang kanyang personal na karanasan sa senadora. Si Risa Hontiveros, iba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako personal, may nakausap kami na mga witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. 2 instances personal. Kausap ko unang-una yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa Hontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. Senator of the Republic. That's number 1 ha. Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Hontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Risa Hontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Hontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Risa Hontiveros. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Risa Hontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Pero ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung kasama mo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Paglalabas so ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero evidence yun to show pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Risa Hontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Hontiveros. At saka, Risa, demanda mo ako ng libel ha para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Hontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times, natalo pa nga yan sa Senado di ba? Both times na nanalo siya, kulilat siya.
So anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. Oo, Doon tayo maghintay. pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun na, Diba? Oo. tama. Fair game, even Sara Duterte, yung history Tama. niya is fair game. So with Risa Ontiveros, so with any other prospective presidential candidate. Ayun. Ma'am Lorraine, very, very clear personal knowledge. Hindi lang secondary knowledge, kundi personal knowledge. Your reaction to this, ma'am, sa revelations ni Atty. Topacio. And by the way, nakalimutan ko. Ang unang pagkabuking ni Ontiveros na siya ay nagtatanim ng ebidensya at witnesses ay si Senator Miriam Defensor Santiago. Right on interpellation and cross-examination habang tinatrabaho ni Llamas ni Ontiveros, special sa order pundo ni Noy Aquino, si Chief Justice Corona, na booking ni Miriam Defensor ng testigo, sinungaling itinanim lang ni Ontiveros upang ipaako ang dokumento na gawa-gawa din nila. Go ahead, Ma'am Lorraine. Talaga, Eric, hindi ko alam yun, ha? Talagang it bolsters Yeah. what Atty. Topacio said, no, about patterns. Because kaya nga, I'm so big on patterns, eh. Like I said, di ba, Marcos is consistent. There's a pattern, di ba? Talagang, he's talagang all for nakaw and walang public service at tumagal sa poder. Si Martin Romualdez, ganun din. Wala naman silang pinapakitang misteryo. Parang si PP, ganun din, di ba? So, ito yung pattern ni Risa Ontiveros, yan ang lalim talaga niyan at saka mabigat yan. I want to go back to what I was saying about Pastor, no. Binibisita ko si Pastor. Alam mo ang galing-galing talaga ni Pastor. Sobrang galing talaga na tao kasi it doesn't get him down, no. When I first saw him again after a long time, no, first time siya na napreso siya, my first time to see him, I almost cried, but I saw that he didn't want it. No, because it wasn't necessary. He was okay where he was. Parang pareho sila ni PRRD, steady na steady yung pagkatao nila. No, so parang and yet, no, the injustices that were visited on Pastor by Risa Ontiveros as lying and colluding with liars, powerful liars with criminal minds, 'di ba? So this is again a pattern and again, no, Senate should not turn a blind eye to this. Neither should the Filipino people. Wineponize ang Senado ng isang senador para manira ng tao, ng ordinaryong mamamayan. Again, a pattern of Risa Ontiveros. And you know what? I think of CJ Corona. He mentioned the name of Risa Ontiveros, di ba? As one of those who crucified him and committed calumnies, told lies about him, 'di ba? So this Risa Ontiveros is a liar. Like Marcos is a liar, like Tambaloslos is a liar, like this Marcos administration is full of liars, like the CPP is a liar. Therefore, the Filipino people should stand strong and fight against these liars because they are all in government. And again, that power, that balance, we should shackle that Leviathan. We should shackle a state that is so powerful that it lies to us barefacedly. Hindi natin dapat ito palalampasin kung iisipin natin ang mga anak natin at ang Pilipinas. No? Paglaban natin ito. Ma'am Lorraine, mga kababayan, pinanood ko 2 beses ang video na ginawa ni alias Rene, no? Ma'am, may 3 bagay akong nakita. At dito ko napagtagpi-tagpi at napagdugtong yung revelation sa akin personal ni MT. Kilala mo 'to, ma'am? Alam mo kung sino si MT? Yes, kilala ko. She's credible. Yeah. Yeah, she's credible. Wala pa ito, ma'am, hindi pa nagsimula ang hearing. Wala pa. So, pero lumayas na at pinalayas na ito si si Regina Arevalo at ang nag-recruit sa kanya a certain thinking Pinoy. Yeah. Na ngayon, dating Baboy. Hallelujah kay Pangulong Duterte yun. Yun. Yun ang nag-recruit sa Baboy kanya. damo. Nakita mo na ba si Thinking Pinoy? Ang taba-taba. Parang inahin. Di ba? So pagdating doon sa office sa Makati, nakita siya ni MT. Kininto ni MT sa akin personally. May kilala ka bang ganitong pangalan? Oo, kilala ko. Nandun si Mel Robles, siya nagdala. Mel Robles of PCSO. So ang presence ni Mel Robles, pondo yun, pera yun.
Ibig sabihin may pundo na involved. Mga kababayan, take note of the timeline. Wala pa po, hindi pa po si Pastor o ang KOGC na imbestigahan sa Senado. Tapos, biglang si Lisa Araneta ay nagsabi, may puputok. May puputok na iskandalo na yayanig sa kanila. So, nagulat si NT. Ano itong iskandalo? Hindi niya alam. Pero alam ko na kung nandun si Rihina Arevalo, alias Ikang, ibig sabihin tungkol kay Storky Boy. Ma'am, yan nga ang relation ni Alice Rene that the hands of Marcos were all over sa turn ng operasyon ni Riz Ontiveros. Binanggang pangalan Anton Lagdameo. So, ibig sabihin, ma'am, ang linya, mga kababayan, ni Risa Honteros, ang pondo, ang scriptwriters, ang mga taong involved, ang nagmamanipulate, hindi lang si Hontiveros. Sana mapakinggan ito ng mga senador. Risa Hontiveros is scandalously and treacherously working as a political mercenary. Ibig sabihin po, ibinebenta niya ang kanyang posisyon para pagkapirahan at gamitan ng Senado para mangwasak ng mga tao na tinatarget for political persecution, particularly si Pastor Kibuloy, si Pangulong Rodrigo Duterte, at si Vice President Sara Duterte sapagkat ang kanyang tsorya ay gusto niyang i-prove sa Senado na may umiiral na Davao Criminal Syndicate Group na kinabibilangan ni Pastor Kibuloy, ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte para mabuo ang script na yan, kinuha at bumili siya ng mga witnesses at pati mga peke na mga testigo at ginawang kwento at pinasa naman, pinabayaan siya sa Senado. Your point is very clear, Ma'am Lorraine. Kung hindi ito usisain, hindi ito gagawa ng hakbang ng Senado, masasanay po si Ontiveros na ibinibenta niya ang kanyang poder at kapangyarihan bilang senador upang magsagawa ng special political operations. Nakalimutan lang siguro ibanggit nito ni alias Rene sapagkat sa lahat ng special operations ni Ontiveros, kasama niya po itong Kulukoy na nagpapakilalang political analyst pero actually boyfriend daw niya ito. Ang pangalan ay Ronald Llamas.